Ay, grabe. Oh. Ay, may dumarating pa. Opo. Ang Rusya ngayong gabi ay naglunsad marahil ng pinakamalakas at pinakakombinadong pag-atake ng mga missile sa Kyiv at iba pang mga lungsod ng Ukraine. Ang mga mananakop na Ruso noong gabi ng ika-20 ng Agosto ay malawakang umatake sa Kyiv gamit ang lahat ng mayroon sila. Walang uri ng malayuang pang-atakang munisyon ng Russia na hindi ginamit laban sa Ukraine ngayong gabi. Halos lahat ay lumipad, mga ballistic missile, hypersonic, lahat ng uri ng cruise missile, karaniwang Shahed, mga Shahed na jet-powered at pati na rin mga banderol. Ang natatanging katangian ng malawakang pag-atake ng Russian Federation ay ang pag-atake ng Russia sa kabisera mula halos lahat ng posibleng direksyon. Sa kabuuan, bilang resulta ng malawakang pag-atake ng Russia, naitala ang malalaking pinsala sa 3 rehiyon at inatake rin ang isang border checkpoint sa hangganan ng Moldova. Kasabay nito, may mga babala mula sa Ukrainian na intelihensya na kaya magpalipad ng Russia ng hanggang 200 cruise at ballistic missiles kada buwan. Nasa kasamaang palad ay ilulunsad laban sa Ukraine ngayong taglagas at taglamig. Pero sa parehong panahon, sinasagot ng mga eksperto ang pangunahing tanong, bakit nagpa siya si Vladimir Putin na sumugal at ginamit sa pag-atake kagabi ang lahat ng meron sila? Tara, sabay natin talakayin sa episode na ito ang mga naging epekto ng gabing pag-atake at pag-usapan ang mga posibilidad ng pagpapatuloy ng digmaan sa ganitong konteksto. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento. Layag sa Soldenuge, kung saan may parada sa pambatang lungsod ng Baldem. Layak. Layag. Salamat. Mount. Ang epicentro ay umalis ng produktibo. Kaya, noong gabi ng ika-20 ng Agosto, ang mabangis at maruming Rusya ay kumawala at nagsagawa ng pinagsamang pag-atake gamit ang ballistic missiles, cruise missiles at mga drone sa Kyiv at sa rehiyon nito. Sa kabisera ng Ukraine at sa Brovary, may mga nasawi at 12-12 ng nasugatan, nasira ang mga tirahan, mga bodega at mga pasilidad ng kritikal na infrastruktura. Binomba rin ang Odessa, may mga tama rin sa Kharkiv, pero isa-isay natin ang lahat. Ang air alarm sa Kyiv ay tumunok bandang hating gabi at agad na may mga pagsabog sa lungsod. Nagpakawala ang kalaban ng mga ballistic na missile sa kabisera ng Ukraine at sa Kyiv region. Maya-maya, mula sa timog, lumipad papuntang Kyiv ang mga caliber na missile at pagkatapos ng 3:00 na madaling araw, ilang grupo ng cruise missiles naman. Ayon sa monitoring channels, ang mga missile ay nagmaniobra, lumipad sa mga rehiyon ng Sumy, Kharkiv, Poltava, Cherkasy at Chernihiv papunta sa kabisera. Bukod sa mga missile, may na-detect ding mga drone sa himpapawid ng Ukraine. Partikular ngayong umaga sa Kyiv, muling gumana ang air defense laban sa mga drone. At sa kabuuan, ang air raid alert ay tumagal ng halos 9 na oras sa kabisera. Pagkatapos ay nagkaroon ng pahinga at pagkatapos, sa kasamaang palad, muling nagkaroon ng alarma dahil sa oras ng pagre-record ng episode na ito, mga 4:00 na sa Kyiv. Sa Kyiv ay muling narinig ang mga pagsabog mula sa pagpabagsak ng drone dahil muling umatake. Lumipad ang mga drone sa kabisera ng Ukraine. Ayon sa datos ng Air Force ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, noong gabi ng Agosto 20, naglunsad ang Russia laban sa Ukraine.
At ngayon, pakinggan ninyo, mga ballistic missile na Onyx, Zircon at Iskander-M at S-400, 36 na cruise missile na KH-101, Iskander-K at ang kanilang A, 578 na caliber na mga missile, 2 na Banderoli at 168 na attack drone, kabilang na ang mga drone na Shahed. Ang pangunahing direksyon ng atake ay sa Kyiv, China. Ang depensang panghimpapawid ay nakabagsak o nakapigil ng 31 na cruise missile, 8 caliber, 2 Banderoli at 145 na drone. Naitala ang tama sa 28 na lokasyon at sa 2 pa ay pagbagsak ng mga debris. Para sa Kyiv, ang pag-atake ay sa kasamaang palad na kamamatay. Ayon sa pinakahuling datos, 15 katao ang namatay at 34 ang nasugatan. Bukas, ika-21 ng Agosto ay idineklara bilang araw ng pagluluksa sa kabisera. Sa distrito ng Sviatoshinsky ng Kabisera, naitala ang pagtama sa teritoryo ng isang industrial na pasilidad, pati na rin ang mga sunog sa mga gusali ng bodega na may sukat na 500 at 1,000 metro kwadrado ayon sa pagkakasunod. Sa distrito ng Solominsky, sa isang siyam na palapag na gusaling tirahan, nasira ang ika-8 at ika-9 na palapag, nagkaroon ng sunog sa mga tirahang bahay at sa silungan ng paaralan at may mga taong natrap. Sa distrito ng Dainitsky, may pagtama sa teritoryo ng isang hindi tirahang gusali. Nagkaroon ng sunog sa mga bodega at sa paradahan ng sasakyan na may lawak na humigit kumulang 1,000 metro kwadrado. Sa Brovary, bilang resulta ng pagtama sa isang industrial na infrastruktura. Naguulat din sa mga social media tungkol sa malakas na sunog sa Borispol sa lugar ng pagbagsak ng mga debris. Ayon sa impormasyon ng mga lokal na autoridad, bilang resulta ng pag-atake sa distrito ng Borispol, nasira ang 14 na pribadong bahay. 4 na gusali ng bodega, 1 gasolinahan, 1 gusaling may maraming palapag at 8 sasakyan. At kapansin-pansin dahil ang Ministeryo ng Depensa ng Rusya ay una nang nagsabi na oo, tinarget nila ang infrastruktura ng enerhiya na di umano'y konektado sa sandatahang lakas ng Ukraine. Pero maya-maya lang, inilabas na nilang listahan na di umano'y tinamaan daw nila ang pabrika ng Firepoint na gumagawa ng mga drone na FP at mga misil na Flamingo. Pati na rin sa kumpanyang Antonov kung saan ginagawa ang mga drone na LUT. Sa madaling salita, pinagtanggol nila ang pag-atake sa Kyiv sa pamamagitan ng pagsasabing winasak daw nila ang paggawa ng mga drone at misil na siyang lumilipad na yon papunta sa Russia. Bukod pa rito, inatake rin ang Kharkiv. Doon may tumamang drone na tinatawag na Molnia sa isang gasolinahan sa rehiyon ng Chernihiv. Sa lungsod ng Priluki, may dumating na 2 banderole. Maingay iyon. Sa rehiyon ng Cherkas, may mga target na naibagsak at ang timog ng rehiyon ng Odessa ay nasa ilalim ng matinding pag-atake. Ang layunin ng kalaban ay ang sibilyang infrastruktura. At heto, binigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na malinaw na matagal na naghanda ang mga Ruso para sa malawakang pag-atake. Pinaghalo-halo ng kalaban ang iba't ibang uri ng ballistic missiles, cruise missiles at mga drone upang mas malaki ang pinsala sa sibilyang infrastruktura. Ayon kay Zelensky, sa rehiyon ng Odessa, inatake ng Russia gamit ang mga drone ng border checkpoint sa hangganan ng Moldova at sa rehiyon ng Chernihiv ay inatake naman ang gas infrastructure. Sa kabilang banda, hindi na halos itinatago ng Ministry ng Depensa ng Russia na mismong sibilyang infrastruktura ang kanilang inatake. Tinawag pa nila itong mga dahilan para sa mga Ukrainyano. Hindi na susunog. Ganito kami nagpapadala ng mga dahilan. Pero dahilan ng ano? Na ang mga Ruso ay parang hayop, alam na naman namin yan. Ano ba ang pinapatunayan ninyo? Na kayo ay mga barbaro? Kasabay ng pag-ataking ito, nanawagan din si Zelensky sa mga kaalyado na, sa kasamaang palad, ay hindi nagmamadaling magpataw ng presyon kay Vladimir Putin at tumulong ng higit pa sa Ukraine. Narito ang pahayag ni Zelensky. Sa kasamaang palad, habang ang Moscow ay gumagasto sa ballistic missiles at paglala ng tensyon, hindi palaging nakikita ang kinakailangang reaksyon ng mundo sa mga ganitong pag-atake. At hanggat kulang ang Ukraine sa mga kadamitan para sa depensang kontramisil, hindi siseryosohin ng Russia ang usapin ng kapayapaan. Ginagawa namin ang lahat para magkaroon ng proteksyon at araw-araw naming pinagtatrabahuhan ang programang Freya. Pero sa ngayon, hindi pa napapalitan ng Patriot ang mga interceptor at kailangan ang mga ito araw-araw. Bawat karagdagang Patriot na missile ay nagliligtas ng buhay ng ating mga tao. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nakakaunawa nito, naghahanap at nakakahanap ng paraan para tumulong. Sa parehong panahon, nagbabala ang pangunahing tanggapan ng intelihensya ng kagawaran ng depensa ng Ukraine na may nakaimbak ang Rusya sa kanilang mga bodega na daan-daang ballistic at cruise missiles ng iba't ibang uri. Ayon sa datos ng intelihensya ng Ukraine, mayroong 600 Onyx na missiles ang Rusya, 450 kaliber na missiles, 400 RM-48 na missiles para sa mga sistema ng S-400, mga 130 na missiles para sa Iskander-M,
120 na Zircon na missiles, 100 na KH-101 na missiles, at tig-50 na Kinzhal, pati na rin mga North Korean na KN-23 at KN-24. Sa kabuuan, ayon sa datos ng GUR, kayang gumawa ng Russia ng mahigit 200 na cruise at ballistic missiles kada buwan. Kaya naman, critical na kailangan ng Ukraine ng mga missile para sa air defense. Ang natatanging katangian ng malawakang pag-atake ng Russian Federation noong gabi ng Agosto 20 ay ang pag-atake ng Russia sa kabisera ng Ukraine mula halos lahat ng posibleng direksyon. Walang uri ng long-range na Russian strike ammunition na hindi ginamit laban sa Ukraine noong gabing yon. Halos lahat ay lumipad. Balistika, hypersonic na mga missile, lahat ng uri ng cruise missiles karaniwang Shahed, hypersonic na Shahed, mga drone na kidlat at pati na rin gaya ng alaminyo, mga banderol. At dito ang tanong, bakit nagpasya ang Russian Federation na sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay gumamit ng malaking bilang ng cruise missiles at hindi lang balistika? At bakit nila naisip ang gamitin agad lahat ng meron sila? At ayon sa mga eksperto, sigurado sila na nararamdaman ng mga Ruso na hindi na nila kakayanin pa ang digmaan na ito, kaya ngayon ay sinusugal na nila lahat, ibig sabihin sinusubukan nilang manakot ng todo, ginagamit nila lahat ng meron sila. At lahat ng meron sila ay talagang ginagamit na laban sa Ukraine. At may mga lumalabas ng prediksyon na hindi kakayanin ng ekonomiya ng Russia ang pagpapatuloy ng digmaan kahit na hindi rin dapat magkaroon ng maling pag-asa rito. Dahil ayon sa datos ng Bloomberg, kahapon may lumabas na pag-aaral na sa kasalukuyang bilis ng pagbagsak ng ekonomiya ng Russia, kaya pang makipagdigma ng mga Ruso ng 1 taon pa. Pero pagkatapos noon, ayon sa mga prediksyon, magiging tunay na critical ang sitwasyon para sa Kremlin. Pero kahit ganoon, ngayong taon talaga nila susubukang magdulot ng pinakamalaking pinsala sa Ukraine. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.